Robert. Hallelujah. Salamat po at tayo ay muling magkakasama ngayong Friday. Friday na ito. Hallelujah. Salamat po. Thank you, Sister Maria Marilyn. At napakaganda ng iyong Hello din po sa insight. iyong laging mahal. Ano po, Sister? Sabi ko po sa iyong laging mahal. Okay naman daw. Kumusta ka daw? Okay daw po. Katabi ko po siya nandito. Thank you, Lord. At napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ituloy lang natin yung sabi ni Sister Maria Marilyn. At sabi niya, habag ang ibig ko, hindi haing. Ama, sa English yun ay, I deserve mercy, not sacrifice. Maganda ang pag-usapan natin kasi marami, baka tayo yun, hindi natin alam, magandang tanungin ng ating sarili. Baka tayo yun, yung we are not so merciful with other people. We do not have a compassionate heart. Kasi pag-uusapan natin itong ating gospel is about us having a compassionate heart. Madalas kasi ay madali lang nating ikatwiran na well, ako naman yung ma-attend ng misa. Ako naman yung nagsisimba araw-araw. Diba? Ay sabi ni Lord, syempre, interesado si Lord doon. Pero, kung interesado rin si Lord doon, baliwala naman yung ating pagmimisa. Kung hindi naman ang iyong mahal ang iyong kapwa. Diba? Nangungumunyo ka araw-araw. Naisa sa buhay mo ba yung iyong ikinukumunyon? Hindi naisa sa buhay ba natin yun? Kung tayo nakukumunyon, tinatanggap natin si Lord. Naisa sa buhay mo ba yun? Every day or paglabas ng simbahan, tayo ba ay nagiging mabuti sa kapwa? Diba? May lumapit sa iyo sa simbahan, pagkatapos mo ng misa, bless na bless ka. Tapos paglabas mo sa simbahan, may humingi sa iyo ng barya. Sinungitan mo. Hindi mo binigyan ng barya. Tapos sabihin mo pa, tumabi ka nga dyan sa gilid ko at ako'y galing sa misa. Diba? Doon pa lang, diba? Parang, wow, bagsak na agad. Sayang yung iyong isinimba. Diba? Do you not have a compassionate heart for that somebody who's just asking for barya? Alam niyo naman, pag humingi, hindi naman humihingi. Di ba? Wala naman nangihingi na. Pahingi ang 100 piso. Wala naman ganun, di ba? Pahingi ang $10. Wala naman ganun, di ba? Ang humihingi ay, pahingi naman po, kahit magkano. We had the sacrifice of the Mass, and yet, you do not, that mercy is not in your heart. Di ba? Sabi ni Lord, I desire mercy, not sacrifice. We have sacrifice in the Holy Mass, and yet, doon pa lang, baka bagsak na tayo. Kaya maganda itong paalala ni Lord sa atin. Di ba? Sabi kanina ni Sister Maria Marilyn, di ba? Tama. Maganda itong paalala na ito sa ating ngayong araw na ito. Kung tayo naman ay nagro-rosary, marami sa atin nagro-rosary, di ba? Sayang naman yung ating iniro-rosary, ating pinagdadasal. Pag nagro-rosary tayo, di ba, ilang mysteries yun, di ba? 5 mysteries every day. Ilang Hail Marys yun. Di ba? At ilang Our Father, ilang Glory Be. And yet, nagro-rosary nga tayo, hindi naman natin papatawad yung tao na, di ba? We cannot forgive those who have hurt you. Hindi natin mapatawad yung mga taong, di ba? Nasaktan natin, yung mga taong lumalapit sa atin para humingi rin ng tawad. Hindi natin mapatawad. Hindi natin mapatawad yung mga taong nagalit na inis sa atin. Baliwala yung ating pagro-rosary. I'm not telling you, wag ka na lang mag-rosary. No, I'm not telling you that. It will help. But what I'm trying to point out here is, sayang po yung bawat bead ng ating hinahawakan na rosaryo. Kung ikaw ay may rosaryo, di ba? Sayang yung bawat bead ng Our Father, bawat Hail Mary mo sa rosary, kung wala namang ipinagbabago. Kailangan meron, di ba? Kaya, offering.
Let's say about offering. Nag-o-offer tayo sa misa. Nagbibigay tayo ng mga love offering, lalo na sa mga online, di ba? May mga kanya-kanya rin tayong share. Di ba? Nagbibigay tayo. And ano silbi ng offering na yun? Kung okay tayo mag-offer, pero we do not care for the poor. We do not care for the suffering. We are not aware of other people's needs. Wala pong puntos yung ating ini-offer. The love offering. I'm not telling you, huwag ka na mag-offer. But, parang sayang lang, walang puntos. Mas masarap, meron yung puntos kasi nakakapagbigay ka rin sa ibang tao. Nakakapagbigay doon sa mga taong, mga walang-wala. Mga taong nangangailangan. When we say of mercy, it must reflect of yung heart ni Lord. Pag sinabing mercy, dapat nagre-reflect doon, ano bang merong puso ang Diyos? At magre-reflect yun doon sa puso na meron tayo. Ano bang merong puso si Lord? He forgives sins. At ang kagandahan po, pag nagpatawad si Lord ng kasalanan, di ba? Wala namang condition eh. Daw sinasabi ni Lord, patatawarin kita ha, pero ganito mo na gawin mo. Wala condition. O baka sabihin nyo, sabi ni Lord, forgive us for di ba? Sabi, forgive us our sins for we have forgiven. Conditional ba yun? Hindi po yung conditional. That is not conditional. Why? Kasi makakapagpatawad ka kasi pinatawad ka ng Diyos. Because of that love of the Lord, He forgave us from all the sins. Doon yung kaya magkakaroon tayo ng pagkakataon na pwede rin tayo magpatawad. Minsan kasi madaming tao, pinipiloso ko yun. At sabihin, conditional naman pala ang love ni Lord. No. The love of God is never conditional. The love of God is unconditional. Kaya, doon tayo kung kailan tayo makasalanan mo, tayo pinatawad ni Lord. Kaya hindi mo sasabihin na conditional yun. Ang kailangan mo lang, humingi ng tawad. Conditional pa rin ba yung humingi ka ng tawad? Ay, hindi rin po. Kasi, di ba, pag hindi ka naman humingi ng tawad, ibig sabihin, hindi mo gustong humingi ng tawad. Hindi mo gustong mag-sorry. Kasi ayaw mo humingi ng tawad. Doon sa mga taong hindi nagsasorry, hindi humingi ng tawad, hallelujah. Ibig sabihin, ayaw nun. Hindi siya interesado na humingi ng tawad. Bakit? Mismong ikaw hindi makapag-sorry doon sa mga tao na saktan mo eh. How much more are you going to ask for mercy from God? Kaya medyo malabo yun. Paano ba yung mga pagmamahal ni Lord? He healed us on the Sabbath. Dito sa kwento. Di ba? Na may maraming pagkakataon, si Lord, pinagaling niya, kahit panahon ng Sabat, araw ng Sabat, pinagaling. Di ba maraming ganun? O dito sa kwento, yung kwento na ito, sabi, bakit daw namimitas ng, diba? Ang daming mga rules. Bakit daw, bawal daw yung sa Sabat, yung ginagawa nila. Sometimes, if we are just guided by rules, well, teka lang, tama naman po we are guided by rules. But sometimes, kung yung mga bagay na yun ay masyado lang tayong, ang tawag, ano bang tawag na nakakahon. Nakakahon, hindi tayo usad, hindi tayo usod. Pag sobra tayong nakakahon doon sa mga rules na yun. Pero lagi natin tatandaan, rules are rules. Baka naman, di ba, minsan may sabihin, ay, nako, hindi naman pala tayo pwedeng makinig na sa rules. Sabi naman ni Brother Kiko, ay, hindi po. What I'm trying to tell here is, sabi ni Lord, mas importante yung awa. Mas importante yung habag kaysa sa mga sakripisyong ginagawa natin. Kung si Lord nga, di ba, tinanggap niya yung mga tax collectors, mga makasalanan, di ba?
Si Matthew, tinanggap niya, di ba? Kahit makasalanan, tinanggap. Ang dami niyang mga tax collectors sa mga kaibigan na ang dami nagrereklamo. Bakit yan si Lord? Ang dami mga kaibigan, mga kainuman, mga tax collectors. Eh sabi ni Lord, di ba? Hindi naman ako dumating para doon sa mga walang kasalanan. Eh. Dumating ako para sa mga may kasalanan. Kaya siya nagkatawang tao para doon sa mga may kasalanan. Tayo yun. Gano'n niya tayo kamahal. Hinahanap niya yung mga nawawala. You remember the parable na yung may isang nawawalang tupa? Iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung isang nawawala. Sino ba yung isang nawawala na yun? Tayo yun. Nung hinanap tayo ni Lord, napunta tayo dito sa charismatic, tayo yung isang nawawala na yun. Ganun kabuti ang Diyos sa ating lahat. Na kahit tayo'y nawawala, kahit nandyan yung 99, iniwan niya pansamantala. Alam niya, hindi naman mapapahamak yung 99. Kailangan niya hanapin yung isa na yun. At yung isa na yun, ulitin ko, tayo yun. Ganon tayong kamahal ng Diyos. Hallelujah. And He restored. Ano ba yung mga nire-restore niya? Yung mga tao na rejected ng society. Sino yung mga yun? Tayo rin yun. Like Matthew. Rejected by society, tax collector. And yet, hallelujah. Mas interesado siya dun sa mga taong mababalik sa kanyang piling. Interesado siya sa mga tao na yun. Kaya lagi nating tatandaan, itong awa, ito ay power ni Lord na ini-express niya through His love. Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi, may awa ang Diyos. Kaya masarap pang hawakan yung sinasabi niya na may awa ang Diyos eh. Bakit? Merciful God eh. Lahat tayo yayakapin niya, lahat tayo hanapin niya, lahat tayo mamahalin niya. Marami lang kasi sa atin ay masyado natin ginajudge agad-agad ang maraming tao. Paano ginajudge ang maraming tao? Eh, di ba? Mabilis mo i-judge eh. Kaya hindi tayo merciful. Kaya hindi tayo, wala tayong compassionate heart. Ang compassionate heart ay, ano bang tawag doon sa compassionate heart? Ang taong mayroong compassionate heart ay mayroong pusong mahabagin. Pag sinabing pusong mahabagin, nahahabag ka sa kapwa mo, naiintindihan mo yung nangyayari sa kapwa mo. Aram mo, ramdam mo. Bakit mo ramdam yun? Eh, nangyari sa iyo eh. Alam mo, kaya ka nagiging mahabagin. Kaya yung mga tao, mga hindi mahabagin, eh baka dumaan sa pagkakataon sa kanyang buhay, hindi naging blessing yung pagkakataon na yun sa buhay niya, kaya hindi siya nag-grow. Kaya hindi siya nagkaroon ng compassionate heart. Naalala niyo yung sinishare ko dati? Alam ko na-share ko na ito sa inyo. Nung panahon na ako ay nag-grocery, alam niyo po, di ba, istorya ng buhay ko na nakwento ko na sa inyo na ako'y nabiyudo before, di ba? Namatay ang aking unang asawa. Nung namatay ang unang asawa ko, eh, napakaliit pa ng mga anak ko. Si Simon, yung bunso ko na ngayon ay engineer na. Hallelujah. Thank you, Lord, sa prayers niyo. Ay 5 years old lang noon. Si Bea, yung panganay namin, ay 11 years old. Kaya ako nung po ay sobrang busy. Alam niyo naman, ako ay nagsiserve, speaker, tapos negosyante rin. Maraming negosyo. Abala. Kaya nung panahon po mga yun, ay pag nag-grocery ako, ay paspasan din pati pag-grocery kasi kulang na kulang ang oras ko. Nakwento ko na ito sa inyo eh. Alam niyo ba, pag pumasok ako sa grocery, pipiliin ko yung malaking cart, pinakamalaking cart. At hindi na ako nangmamaybay ng yung, ano ba yun, may 1, 2, 3, 4 na mga
area dun. Basta lahat ng daanan ko doon, kung anong kailangan ko, kukunin ko yun, bilisan. Lahat, iikutin ko, grocery. May punong-puno ang grocery. Yung grocery, tawag doon, basket. Or trolley, malaki, trolley. Kung ano madampot ko, punong-puno. Hanggang pagdating ko sa cashier. Napapansin ko dati. Sa cashier, sasabihin ko, bakit itong mga tao na ito, pag hindi ko gayahin? Bakit sila bumibili ang liliit ng basket? Pinagmamasdan ko, yung iba rin. Bakit ito, 3 piraso lang ang bitbit? Isang tasty, isang palaman at isang asin or betchin. Basta gano'n. Medyo sabi ko, hindi ko maintindihan noon. Sabi ko, ba't di nila ako gayahin? Mag-grocery na rin lang, hindi pa sabay-sabay na maraming katulad ko. Yabang, no? Sorry, Lord. Yan lang ang pansin ko. Ba't di nila ako gayahin? Hindi gano'n. Wala akong pakialam na dire-diretso lang, nag-grocery. Hanggang bayad. Dalhin yung mga pinag-grocery sa sasakyan, umuwi. Isang beses, nagpunta akong grocery. Pagpunta akong grocery, wala akong pera. I mean, kulang ang pera ko. Hindi naman pala walang pera. Kulang. Budgeted ako nun. Kaya, umikot ako sa grocery, sabi ko, basket lang ang dadaling ko kasi konti lang. Maliit yung budget. Kulang eh. At namimili ako. Ang bagal ko mamili kasi ano ba yung mga kailangan ko? May listahan ako. Binabawasan ko pa. Pinapalitan ko pa ng brand. Pag medyo nakalagay doon na malaking ladies choice, papalitan ko, small na lang. Lilitan ko lang. Or sachet na lang na ladies choice. Parang gano'n. Binabawasan ko, ang bagal ko. Nung nasa cashier na ako, yung bitbit ko, binabawasan ko pa kasi nagko-compute ako. Sabi ko, ay kulang ito. Kukulangin ako, nakakahiya. Nababawas ako. Doon ko naintindihan, doon ko naalala. Sabi ko, kaya pala dati, sabi ko, bakit hindi sila mag-grocery? Yung nakikita kong mga tao ng marami, hindi gayahin ako. Naintindihan ko na, kaya naman pala sila hindi makabili ng marami. Wala naman pala, kulang din ang pera nila. At naiintindihan ko na ngayon, kasi dumaan ako sa pagkakataon na kulang yung pera ko, konti yung pera ko na budgeted lang. Doon gumana yung compassionate heart ko. Na mga sumunod na mga araw na nag-grocery ako, naiintindihan ko na yung mga tao. At naging mas mahabagin na pag may mga lumalapit, doon sa katabi ng paglabas mo sa grocery, nakita mo walang may namamali mo, so parang kulang yung budget, parang tulungan ko po kayo, aabutan mo. Yung mga ganun, doon nga galing compassionate heart. At lagi tatandaan natin, ang compassionate heart, hindi lang basta you feel compassionate with the things that other people are experiencing. But if you have a compassionate heart, kailangan may gagawin ka para matulungan sila. Para they can ease the pain that they have. Yun yung compassionate heart. Kaya pala minsan ina-allow din ni Lord na dumaan tayo sa mga pagkakataon sa ating buhay. Na makaranas tayo ng mga ganung bagay. Doon gagaling compassionate heart natin. Mararamdaman natin. Magsasabi mo, I feel you. I am feeling what you're feeling right now. Bakit? Pinagdaanan ko yan. Alam ko yan. Kung hindi tayo dumaan sa mga ganung pagkakataon sa ating buhay, baka hindi natin maramdaman.
Kaya, minsan, we judge other people so quickly. Kaya pala, minsan ay pinaparanas tayo ni Lord noon para gumana yung ating compassionate heart. Para yung the Holy Spirit that is in us, hallelujah, yun yung malaking bagay yun para baguhin yung ating puso. Para lalo tayo maging mapagmahal. Para yung puso natin ay talagang maging mahabagin. At pag puso mahabagin na yan, handa kang tumulong. You can have that extra mile of helping other people. Para, di ba? Kasi naranasan mo eh. Sabi nga ni Father Dave, gusto ko siya sabi ni Father Dave, dapat tayo rin ganun eh. Bakit? Na-experience naman natin nung tayo walang-wala o nung tayo ay wala. Kaya dapat nararamdaman natin yung mga bagay na ganun. At kung nararamdaman natin, that compels us to help. That compels us to be merciful. That compels us not just to be merciful, but what? But to be helpful. Na magkakaroon ka na ng pagkakataon na, di ba? Gagana yung fruit of the Spirit. Yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, generosity, and self-control. Because of the experiences that we have in our life. Na lahat yun, di ba? Because of that compassionate heart. Magugulat ka, kaya ko na palang gawin ito. Kaya na pala ako makipagkapwa-tao. Ito palang aking puso na mahabagin. Kaya ko nang gumalaw, kaya ko ba nang kumilos. Para ako'y maging mapagmahal sa ibang tao. Ang mercy na yan, nag-uumpisa yan dito sa bahay. Sa bahay. Kasi kung hindi mo umpisahan, yung mercy, yung pagiging, di ba? Kung hindi mo kaya umpisahan yan, kung dito sa bahay hindi mo kaya umpisahan, how much more? How can you have that merciful heart outside with other people? Very impossible. Paano ba sa bahay? By forgiving our spouses, yung mga asawa natin. Minsan, di ba? Minsan, nagkakainisan, nagkakatampuhan, di ba? May mga pagkakataon na gano'n. O madali mo mapatawad yung asawa mo. Bakit? Merciful heart eh. Because that mercy is in your heart. That compassionate heart, di ba? Urges you, is compelling you to do the things that God is asking you to do, to be merciful. O paano ba? Listening to your children. Sa mga anak mo, di ba? Honoring your parents. Hallelujah. Helping somebody who cannot repay you. O kasama yun. Lalo-lalo na yung mga tao, di ba, na hindi naman kaya nilang ibalik yung bayad sa'yo. Yun yung mga tao dapat na binibigyan natin ng pagkakataon na mahalin natin. Nabigyan natin. Kasi sometimes, many times or sometimes, tayo kasi in exchange hinahanap natin, di ba? Ay, ito bibigyan ko to ng ulam kasi nagpapadala rin ito ng ulam sa bahay. Ito, mamahalin ko to kasi magmamahal to eh. Di ba? Ganon. Sometimes in exchange, doon tayo marunong. But how about those other people na hindi ka kayang bayaran? Yun yung magandang pagkakataon na tayo'y makatulong sa mga tao na yun. Walang pwedeng ibalik sa'yo. Hallelujah. Ang perfect example sa mga binabanggit natin na ito. Sino? Si Lord, syempre. When He gave His life on the cross, i-crucifix na, kaya cross, tuturo ko. Yun yung best example. Yun yung best example ng sinasabi natin na merciful Father.
that merciful Jesus, na dahil sa pagmamahal niya, di ba? Naalala ko nung di ba nung siya malapit nang mamatay. 7 last words. Ano ba yung isa sa mga 7 last words niya? Sabi niya doon sa isa sa mga 7 last words niya, "Forgive them, Father, for they do not know what they're doing." Pag iniisip ko yun, di ba? Kung ako kaya yung nandun na ipapako na, kaya ko kayang sabihin yun. Ikaw, kapatid, naisip mo yun, kaya mo kayang sabihin yun, "Forgive them, Father, for they do not know what they are doing." Isipin mo yun, yung best example na masarap kopyahin, magandang kayahin. Na pag sinabi natin, ay, hindi ko kaya yun ah. Pero si Lord nagawa niya. Dahil doon sa paghihirap na natamo niya, na halos malapit na nga siyang mamatay, di ba? Sinabi pa niya, "Patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Napakahirap nun. Napakahirap po nun. Kaya magandang isipin mo, Lord. Ang sarap gayahin nun. O sabihin lang natin na hindi ka naman papatayin na katulad ng ginagawa ni Lord. Kung may mga tao na nakasakit sa iyo, may mga tao na isahan ka, di ba? Kaya ba nating sabihin niya, "Forgive them, Father, for they do not know what they are doing." Minsan kakatwiran mo pa, di ba? "Oh, forgive them. Hindi nila alam na alam nga nila ginagawa nila eh. Kaya nga nila ako pinahirapan. Kaya ako naghihirap ng ganito." Di ba minsan ganun yun? Maganda mo nga ikakatwiran. Ba't sa buhay natin, ngayon na tayo na kay Lord na, hindi na natin dapat isipin nyo na, di ba? Na, "Lord, forgive them." Or hindi mo na isipin yung mga bagay na dapat ikagalit mo, ikainis mo eh. Na dapat ipagiganti mo na, hindi ako papayag. Sa buhay natin ngayon, di ba, napapansin mo na naman siguro, na pwede mo nang gawin yun, hindi mo na masasabi, "Hindi ako papayag." Bakit? Kasi kung hindi mo makakaya pa rin hanggang ngayon gawin yun, ulit-ulitin ko na naman yung sinasabi ko sa inyo. Na sayang lang yung ating pinagkikita-kita dito sa Friends of the Bar. Sayang yung pagkikita-kita natin sa mga ibang araw pa ng mga online prayer meeting. Kung hindi naman tayo binabago, kung hindi naman natin kaya nang gawin yung mga ibang bagay na binabanggit natin ngayon na pagpapatawad, lalo na sa mga taong nakaagrabyado sa atin. Dapat yun yung bunga eh. Dapat yun yung fruit of the Spirit na binabanggit natin. Na kahit na agrabyado ka, kahit nasaktan ka, kahit na isang ka, nandun pa rin yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, generosity, and self-control. Nandun pa rin ang fruit of the Spirit. Kahit malamangan ka pa. Ano ba sabihin mo, brother, mahirap yun? Yes, mahirap naman talaga po eh. Pero di ba sabi natin, as we grow along with our life with the Lord, as we are always in this online prayer meeting, na dapat nababago na yun. Kahit nagagalit ka, kahit naiinis ka, kahit gusto mong magiganti, dapat lahat yun nababago. Kaya magandang isipin, may mga bagay pa ba kaya akong kayang gawin? So, tinagal-tagal na rin natin nagpe-prayer meeting, di ba? Tagal-tagal na rin natin tayo iba sa inyo, mga taong simbahan, mga nagsiserve sa simbahan. Di ba? Yung iba-iba sa inyo, meron ding iba siguro community, katulad namin sa Love Flock. Na, ano ba bang dapat kong gawin? Marami pa. Marami pa. Ako marami pa rin po. Parehas lang po tayo. Let us not be too much complacent
with the things that we do, that we are always in the prayer meeting, and yet, parang pakiramdam mo, di, wala na babaguhin sa akin ng Diyos. Hindi. Hallelujah. Baka meron ka pang taong iniiwasan na ayaw mong patawarin. Baka hanggang ngayon meron pa. Hindi natin alam. Baka you keep on avoiding some people or other people. Maybe this is the time. Na ano? Hallelujah. Minsan sasabihin mo, pinatawad ko na yung mga yan. Minsan ganun, di ba? And yet, sasabihin mo pa, huwag mo lang paalala yung pangalan, maalala ko, magagalit ako, maiinis ako. Ay, hindi mo pa siya pinatawad. Kung meron ba yung mga ating mga pananalita na maalala ko lang yan, ako, naiinis ako, ay, hindi mo pa pinatawad. Hindi pa. Maybe this is the best time. Na tatlong nag-react. Tama, di ba? Baka naman, you want to perform some hidden act of kindness. Baka kulang pa. What am I trying to refer here when we say hidden act of kindness? Baka yung mga, di ba? An act of kindness is you do good things. When we say hidden act of kindness, yung mga bagay na sikreto nyo na lang ni Lord. Nakakatulong ka, nakakapagbigay ka, nakakapag-share ka, nakakapagmahal ka. Sometimes, act of kindness ay no need to dwell on things, on those things. Na ipagmamalakihan mo pa, ipaglalakasan mo pa ng, di ba, ay, nakatulong ako kay ganito, ay, nag-share ako kay ganito, ay, sinamahan ko si ganito. Little act of kindness is, you do it in secret with the Lord. Lord, secret na lang natin ito. Tinulungan mo si ganito, inabutan mo kahit maliit na bagay, di ba? Sinamahan mo, di ba? Nakinig ka sa problema ng isang tao. Malaking bagay na yun. Sabi nga natin, di ba, ito, lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Sabi nila, a little act of kindness can make a big difference in someone else's life. And especially when you do it in secret. Secret na lang natin ito. Ito, sa iyo na ito. Bigay ko sa iyo. Huwag mo nang pagsabi, ha. Abot ko sa iyo. Secret na lang. Little act of kindness. Or maybe you can visit someone who is lonely. Tao may problema. Alam mo may problema. Hindi mo mabisita. Tawagan mo. Kumusta na? Oy, namimiss na kita. Alam mo problemado. Ano ba matutulong ko sa iyo? Simple things. We can do those things. Para naman, di ba, mararamdaman mo, kaya ko palang gawin yung mga bagay na gano'n. Or, we pray for other people, lalo na yung mga taong nasaktan, nakasakit sa'yo. Mga tao kinaiinisan mo, di ba? Baka sabihin mo, ayoko nga ipag-pray yan. Ano? Ang ipag-pray ko dyan, kakantahan ko na lang yan. Anong kanta? Kunin mo, O Diyos. Hindi. Wag. Huwag ganun, di ba? Hallelujah, may tumawa. Hindi, di ba? Oy, tatlo na sila. Hindi. We pray for them. Yung mga taong kinaiinisan mo, mga taong naka-agrabyado sa'yo, di ba? Mas lalo mo dapat ipag-pray, Lord. I pray for them. Kaya kung sila pinag-pray, Lord, pinatawad ko na sila. Lord, maging ligtas sana sila, Lord. Di ba ang sarap doon? Alam mo ang sarapan doon? Umaga ang yung pumapasal sa dibdib mo. Bakit yung pumapasal sa dibdib mo? Galit ka sa kanila, di ba? Inis ka sa kanila. Kaya di ba lolo ko na naman? Hindi. Ngayon, pag maaalala mo, ang gagawin mo na, ipagpipray mo. Nasasabihin mo, Lord, alala ko na naman siya. I pray for them. I pray for her. I pray for him. Ang magandang, di ba, ipagdadasal mo yun. Ilalapit mo. Hey, Lord. At maganda rin prayer. Paggising sa umaga. Alam ko, pinipray nyo rin ito eh.
Ano yun? Nagpipray ka pag-isip mo sa bagay, nagpipray ka, Lord, bless niyo ako sa maghapong ito. Kung paano ba ako magiging blessing kahit kanino, Lord. Padala mo sa akin kung sino yung tao na yun na ako'y magiging blessing. Let us always remember, when we bless other people, hindi naman financially eh. Maraming tao kasi na pag pinipray mo, Lord, tulungan mo. Ano ba, maging blessing ako. Kaya lang, Lord, lang pera ibibigay. Di ba? Hindi gano'n. Hindi naman blessing sa financial lang eh. Well, syempre, tama yung financial. Lord, meron ako ditong extra 200. Hindi naman tao padadala mo, iaabot ko yung 200. Mga ganun bagay. Not necessarily 200, even 50, even 20. Lord, may extra ako 10 dito. Ano ba itong 10? Kanino ko ba iaabot? Sa mama na naglalakad din o sa bata na parang gustong humingi ng 10 piso. Even little amount, it will do. Or even na, Lord, sino bang tatawag sa akin ngayon na magpapapray or ipipray ko or makikipagkwentuhan, maghihinga ng kanyang problema? Lord, sino ba? Those simple things, those little things, it matters a lot. Most especially doon sa tao na tutulungan mo. It will matter a lot. Kaya nga kanina, di ba, yung binabanggit ni Sister Maria Marilyn. Na, di ba? Ang habag ang ibig ko, hindi hain. When we say, I deserve mercy, not sacrifices. Yes, we do some sacrifices. We do that. That is part of our life. That is part of the things na makakapagbabago sa ating buhay. Sa ating pag-iisip, sa ating pakikitungo sa kapwa. But hallelujah, but if we are not merciful, we do not have that compassionate heart. Sayang yung mga sacrifices. Sayang na sayang lang yung mga sacrifices. Kung hindi naman yung mga bagay na ating ipinagsasacrifice ang makakapagpabago sa atin. Para tayo maging biyaya. Para tayo lalo maging mapagmahal sa kapwa. It will help, yes. But sabi natin kanina, parang wala namang puntos kung hindi naman yung makakapagbago sa ating buhay yung mga sacrifices na yun. Para tayo maging merciful, magkaroon ng compassionate heart. Kaya nga, alam nyo, isa sa mga paborito namin kinakanta nung kami nasa Hong Kong, yung Soften My Heart. Maybe some of you know that song. When we say soften our heart, that is a prayer, that is a song that we tell the Lord, Lord, soften our hearts. To feel your compassion. To weep with your tears. So that we too, Lord, can have a compassionate heart. That it will urge us it will compel us to help. To be of help to every people that will be coming along our way. Join me in a short prayer, and as we end this, maybe we can sing that song. I'll get the guitar. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Lord, thank you. You have talked to us again today. Tama, Lord, yung sabi mo, you deserve mercy, not sacrifice. This is our prayer, Lord. We're talking about how to have a compassionate heart. This is our prayer, Lord, today. That you soften our hearts so that, Lord, when we have a compassionate heart, we can easily help other people. We can easily love our families, our loved ones, members of our community, and every people that becoming
your way. Soften my heart, Lord. Soften my heart. From all in me, friend, set me apart. To feel your compassion, to weep with your tears. Come soften my heart, oh Lord, soften my heart. Soften my heart, Lord. Soften my heart. From all in me, friends, set me apart. To feel your compassion, to weep with your tears. Come soften my heart, oh Lord, soften my heart. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Mary, help the Christians, pray for us. Pray for us. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat, Brother Kiko. Meron pa po ba kayong time, Brother Kiko? Yes po, meron po. Amen po. Sige mga kapatid, magtanong po kayo, Brother Kiko. Soften my heart. Kuya, ako at ako'y papanig na. Sige, Sister Bell Idol. Hinintay ko lang si bro. Bro, ang Yes, ganda-ganda po. talaga ng iyong paulit-ulit na sinasabi para magrehistro sa aming utak. Hallelujah po. Yung sinasabi mo, pag tayo nakababa dito, talagang malaki ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Klaro yun bro, ano? Amen At po. naalaala ko din yung sinabi sa amin, talaga naman pag naandito tapos patigas pa rin ang puso, talaga naman, okay, choice din naman yun eh. At pero choice din kung nais humingi ng grasya sa Panginoon o ayaw. Sabi mo nga kanina, nasa atin kung gusto natin humingi ng tawad o hindi. Di ba sinabi mo kanina? Bro, napakinggan ko sa aming spiritual director dati. At talagang totoo, naranasan ko rin ilang beses na sabi niya, ang antonym ng love ay hindi anger, hindi. Ang antonym ay indifferent. Ibig sabihin, wala kang pakialam na. Bahala ka na sa buhay mo. Pag ganyan ang sitwasyon ng isang tao, ay napaka-imposibleng magkaroon ng habag at awa. Di ba bro, ano? Pero ang gamot nga dyan, hihingi sa Panginoon. Di ba? Masarap pa yung magmahal kaysa sa bumigat. Amen po. Amen. At saka ang sakit ting damhin na nakababad ka sa salita pagkatapos wala ka ng pakialam, ano man ang mangyari diyan, anong makita mo, ibang usapan na yan bro. Kaya salamat talaga sa ganitong, ako actual ko din naranasan yan bro, talagang humingi ako ng grasya sa Diyos, talagang ako'y nagpadasal, talagang ako'y nasimba sa consecration ni Lord, gawin mo marang yung bilang magkakapatid kay Kristo dahil bro, sumablay man sa bilang mga pinakamaganda para sa akin bro, bilang kapatid kay Kristo ang tao na ito. Ano, kapatid man sa dugo, kapatid man sa community, o kapwa man na hindi natin nakakasama, pinakamaganda yon, kapatid kay Kristo Jesus ang magbubuklod, hindi sasablay bro. Hindi masyadong sasablay.
Oo, dahil pag sinasabing, ay pinatawad din ako ng Panginoon tapos hindi ako mahahabag. Magkakaroon ka bro ng, yun ang sinasabing magandang konsyensya ba? Ano, para matauhan or yun ang sinasabing magandang konsensya. Ang tawag ko doon magandang. Tsaka nakakahiya kay Lord, bro. Nakakahiya kay Lord. Tama po. Naku, grabe, nakakahiya kay Lord talaga. Kaya yung paulit-ulit mo sinasabi, ano pa kayong narito? Pero bro, tanda ko na sinabi mo dati. Pero pag hindi tayo pumunta, eh, di lalo nang wala tayong narinig. Di ka, bro? Amen. Alaala ko lagi yung sinabi ng, yung isang, hindi ko tanda ko nung version na, magmamadali na ako, bro, yung sinabi na, pag hindi namumunga, puputulit, igagatog. Grabe naman yun, ano? Amen po. Sabi ko, naku, pag ganito nang ginawa sa atin ng Panginoon, paano na kaya kung hindi tayo kinahabagan? Grabe, grabe. Grabe yun, bro. Opo. Paano na paggagatong na lang tayo? Naku. Pero siyempre yun ay ultimatum, yun ay paalaala at talo para nga tayo ay laging nag-iisip-isip din dahil pag nakakapakinig bro, mag-iisip-isip talaga eh. I do believe bro na ang salita ng Diyos parang yung ulan. Ano na lang bro, di ba yung ulan bro, sa amin sa probinsya, pagka yung ulan eh malakas pagkatapos nawala na, hindi ka makakapagtanim ng mais dahil ayun eh hindi hanggang kailaliman ang basa, no? Pero pag yung ulan na padahan-dahan, maghapong ulan, eh hindi lang ito maghapong, maraming taon na eh. Kaya grabe talagang inaasahan ng mahal na Panginoon sa atin. Salamat po, brother. At ako po'y papanik na. Thank you, bro. Thank you. Thank you po. Pati sa iyong love, ang iyong inspirasyon, at ang iyong mga supling. Salamat, bro. Maraming salamat. Till next time. Till next time. Salamat, Mr. Fred. Robert po dito. Sige po, Brother Mateo. Brother G po, ang gusto ko pong hingan ng sagot. Ito po yung meron po tao sa akin na ika nga po, talagang nagpasakit po ng aking loob. Isang bagay na, pero dumating naman po yung punto na three times ko na po siyang nilapitan. 3 times ko na po siyang kinakausap, pero ini-ignore naman niya ako. Hindi naman niya ako binibigyan pansin. Ngayon, dumating na po sa punto, na katulad nga po, dumating na po ngayon ako sa punto, na katulad nga po ng sinasabi ni Sister Pel kanina. Nasa ngayon po, dumating na po ako sa punto na wala na po akong pakialam sa kanya. Para sa akin po, sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ko nga po sa kanya, hindi na po siya nag-i-exist para sa akin. Mas mabuti pa nga po yung hangin mararamdaman. Ang pakiramdam ko po sa kanya, ano na lang, sa paningin ko. Ano po masasabi niyo? Kasi 3 times ko na po siyang in-approach eh. Ay hindi naman po niya ako binibigyan ng pansin. Ini-ignore niya ako. Eh wala, siguro kasalanan ko pa po ba yun na maramdaman ko sa panahong ito? Nangyari po rin sa akin kasi yan na ganun din po parang yung kwento nyo na ganyan. Ang ginawa ko lang po ay nagdasal lang ako at sabi ko, Lord, ikaw naman ang nakakaalam. Para katulad ng kinakanta natin na, diba, yung joyful natin na, this is the time that the Lord has made, diba? At darating din po yung time na yun na sinasabi natin that the Lord has made, it will come po. Paano ko po nasabi? Kasi yung aking dinadasal dating ano na, Lord, kailan darating yun? Ang tagal eh. Wala na, nakalimutan ko na eh. Parang, binabagay nyo rin gano'n na parang wala na. Pero alam nyo si Lord, alam niya po ang desire ng ating puso eh. Imposible hindi niya alam yung nararamdaman mo po, Brother Mateo. Alam ni Lord yun. And darating din yung time na yun na maybe hindi pa nga siguro ganun ka-healed yung tao, baka lang po na may time po na ganun na hindi naman natin, sabi nga, time heals all wounds. Eh siguro hindi pa okay, eh baka meron pang hindi natin alam, baka humingi ka na ng tawad, lumapit ka na eh, parang hindi pa siya interesado. Pero ano yung kinikwento ko na yun, na dumating po yung pagkakita na yun, ha? Sinubukan ko ulit siyang lapitan. Iyakap ko, Brad, akala natin ano eh, best friend ko pa po yun eh. Sabi, namimiss na kita eh.
siguro tumama yung pagkakataon na ready na rin siya. Eh, nung niyakap ko siya, Brad, tagal na eh. Niyakap ko sa kanya, siguro ini-invade na lang yung pagkakataon na yun na, di ba? Niyakap na rin ako, huwa eh. O kasi, parang nagbibiroan pa kami gano'n. O kasi, gano'n. Darating po yung panahon na yun. Imposible pong hindi darating yung time na yun. Kasi, kita ni Lord, by the fact na i-share nyo po ngayon, lalo kita ni Lord that desire in your heart to be reconciled with that somebody. Kita ni Lord yung desire mo, Lord. Brother, Mateo, kasi na-share mo eh. Di ba, may mga bagay na hindi naman natin pwedeng i-share kung wala yung sa ating puso. Kung hindi ko i-share tayo na bakit mag-reconcile talaga siya. Hindi sa kaya i-share eh. Di ba, brother? By the fact na na-share mo, Naunawaan ko po, brother. Ang ano ko lang po doon, kasi nga po, hindi ko naman po gustong maramdaman. Pero ito po yung maramdaman ko eh. Wala po akong sabi nga natin, kapag ito po naramdaman ko, para sa amin po talaga, hindi ko na, siyempre po, ako, naniniwala, kahit pa nakikinig po ako ng mga pahayag na salita ng Diyos. Pero sabi ko nga, natandaan ko rin po kasi yung version ng Biblia na sinabi niya na 3 times ko na po siyang in-approach. Sabi ko, ano pang kulang ko? Sabi ko, ano pang kulang ko? Kung ano man po yung naging dahilan niya, hindi ko po alam. Pero para sa akin po, ano ko doon, ginawa ko na po yung party ko. Sabi ko nga, Lord, bahala ka na po sa party mo kasi ginawa ko na po yung party ko as a human person. Yun. Maganda po yung binanggit mo, brother. Sabi mo, bahala ka na, Lord. Kasi ginawa ko na yung part. Tama. Alam ni Lord yun. Imposible hindi niya alam yun na you have done your part. At least, ang pinaka-importante ito, brother Mateo, wala kang guilt. Yun, di ba? Wala kang guilt kasi you have done your part. Wala po. Ginawa ko na kasi yung alam ko kasi. Maganda po yun. Ginawa ko na po yung alam ko. Mm-hmm. So kung gano'n na, wala ka ng guilt kasi, Lord, ginawa ko na. Sabi nga, doon papasok na talaga yung sabi mo na, Lord, bahala ka na dito. Yun yung naman yung natin eh. Na bahala na si Lord doon. Kasi, sabi ko nga kanina po eh, imposible na hindi alam ni Lord yun. Kaya, darating na lang yung pagkakataon na yun na pagka kayong dalawa ay nagkausap at yun kita, napagkakaayos kayo. Imposible po na hindi mangyayari yun. Kasi alam ni Lord lahat ng mga pinipray natin. Lalo na alam ni Lord yung desire ng iyong puso. Hallelujah. Okay, salamat po, brother. Thank you, Lord. Opo, we keep on praying. We include you in our prayer. Specifically for that concern that you have. Amen. Thank you po. Thank you, Lord. God bless you. Amen. Sige po mga kapatid, sino pa pang gusto magtanong kay Brother Kiko habang nadampa siya? Mga kapatid, alam natin naman busy palagi si Brother Kiko. Mga kapatid. Bro, saglit lang, kahit pa sabihin walang guilty, pero dahil nga nakababa tayo sa salita ng Diyos, meron din kaunting, hindi mo actually bigat, pero mas maganda sana kung magkakaroon ng habag at awa. Yun yung ibig sabihin, bro. Sabi nga minsan ng pare noon, nung minsan ako may dinista, sabi sa akin, nung nagsisansya din ako, para iwas magkasakitan. Ang sabi sa akin ng pare, maganda Basta, huwag mong ipipressure ang sarili mo. Hayaan natin, pag dumating yung panahon na yon, huwag mong ibabaliwala. Sundin mo kung ano yung udyok. Ang ganda kaya noon. Nangyari nga. Amen, bro. Amen po, amen. Sundin, tama. Amen Pag pipilitin, bro, huwag pipilitin, huwag ipipressure. Patuloy po, time comes. At saka sinabi din po ng aming isang pari na hindi naman talaga po pwede dahil nga po halimbawa yung nagre-reconciliation, tuteduwi po yan parehas sa parte, parang pag-ibig. Parehas parte yan, Pero bilang nga po tayo nakapagsasalita, uulitin ko ulit, ako po'y makulit, Mas maganda sana na magaan tayo sa lahat May habag at awa tayo di ba? Yun ang nais ng Lord Kaya I do believe that time comes, ibibigay din ng Panginoon. At pag ibinigay, sobrang sarap. Salamat, bro. Amen po. Tama po. Kasi nga, sinare ko kanina,
yung pagkakataon na nag-reconcile na kami. Talaga naman, wow, sabi higit pa sa lahat ng mga dati ko mga idinadasal. Parang wow, ang sarap ng pakiramdam. Tama po. Amen. Amen, amen. Sige, Sister Marialyn, kayo po naman, nakatasan yung kamay. Ito po ay share ko, pero gusto ko rin pong humingi ng advice kay Amen po. brother Kiko. Dahil kahapon po ako ay may isang nakausap na kaibigan at ito po ay hindi ko naman ine-expect. Isa pong pinsan ko na hindi ko naman siya naging kasagutan, kundi yung kanyang mister na kilala ko yung ugali ng pinsan ko na sabi nga dan sa Pilipino walang tigil na hadhad. Yung pong walang tigil na sabi, para pong ganun. So dahil ako naman po ay hindi ganun kabigat yung loob para doon sa pinsan ko dahil pinagsamahan din kami. So ako po yung nakipag-reconcile sa kanya. So sabi ko, kalimutan natin kung ano man yung alam ko na, sabihin ko siguro hindi naman ako nakalampas, pero ako na rin po yung nagpakumbaba para iniisip ko na sino ba yun, dugo ko siya, may pinagsamahan kami, para ko na rin siyang kapatid. Pero kahapon po, may nalaman ako na medyo nakasakit talaga sa akin, na sabi po nung aking pinsan, ano nga yung kaibigan na, yun po kasing pinsan ko na yan, may kapatid sa Amerika. So nagpapadala po siya ng mga package sa Pilipinas. At nagpapadala po siya ng mga vitamins like yung mga Enerbonsi, mga ganun po. So dahil nabibigyan niya paminsan-minsan yung pinsan ko na nasa Amerika, sinasabi sa pinagpapadalahan niya sa Pilipinas na, Tia, may padala ako diyang vitamins, ay bibigyan kita. So kahit po paano, yung pinsan ko na nasa Amerika na yun, nakapatid ng pinsan ko na nandito, is para pong tinuturing na niya na ang inay namin dahil nun po siyang bata-bata pa ay talaga pong halos din ay ang inay po yung kanyang itinuturing na parang inay dahil sa pagkikare po siguro. So napapadalhan po siya ng mga vitamins, pinapadalhan siya kung ano pong meron, nabibigyan din siya ng kaunting allowance kapag ganun po siya kabait yung pinsan ko nasa Amerika. So kahit alam niya na may mga anak na sumusuporta naman sa inay, yung part po niya bilang pamangkin ay nakakatanggap po ang inay. So kahapon po, parang ako'y medyo nasaktan pero ang dali ko rin pong napawi. Sabi po nung kaibigan ko, alam mo, sabi nung pinsan mo diyan, na sobrang daldal at sobrang hadhad, ay kaya daw humaba ang buhay ng iyong inay ay dahil dun sa mga vitamins na tinatanggap at pinadadala nung kapatid niya. So ako po'y parang na-offend. Sabi kong ganun, Diyos ba siya para sabihin niya sa ganun? Si Lord yung nagbibigay ng lakas sa inay ko, hindi yung vitamins na tinatanggap ng inay o binibigay ng kanyang kapatid. Sabi ko, grabe naman yan. Sabi kong ganyan. Sabi ko, hindi. Di ba lalo na kung siya yung nagbibigay, hindi sa kanya galing. Kapatid niya yun. Oo, kapatid niya yun. At dugo ko rin naman, Pero yung sabihin niya sa mga tao na humaba ang buhay ng inay ko para doon sa mga vitamins na binibigay. Sabi ko, ang sakit. Sabi kong ganun sa kanya. Medyo po ako ay, sabihin na nating nag-init ng konti yung bait. Pero, madali ko po yung pinawi. Para pang sinabi ko sa sarili ko na, lang yun. Salita niya lang yun at siguro wala lang siyang masabi. Kaya po, nasabi niya yun. O yung paninira sa akin or yung gusto niya akong i-down or kami, yung family namin, na malaki yung itinutulong ng kapatid niya na nasa Amerika. Kaya pati yung mga bagay na yon na hindi naman dapat na gawin niya para sa aming pamilya, ginagawa niya dahil nagagalit siya or guilty lang talaga siya or talaga lang na madaldal, mahadhad siya, kaya pati yung mga part na yun. Brother Kiko, ako po sa totoo lang, ako po talagang nasaktan at medyo po, hindi naman ako nakapagsalita ng masama. Pero talaga pong nasabi ko na, Lord, ikaw na yung bahala sa kanya. Hindi niya alam yung kanyang mga sinasalita. Siya pa naman po ay asawa ng coordinator ngayon sa aming church dito na pinupuntahan. Sa isang komunidad na isang barangay po kami. Totoo po ako medyo nagkasala doon. Pero
kinalma ko po yung aking sarili, yung aking puso na hindi totoo yun, Miss Solis. Ano lang yan talaga, nanggagalit lang yan at guilty lang siguro. So ano pong masasabi niyo, Brother Kiko? Dahil talaga pong ako'y nasamaan din ng sa narinig ko na iyon. Amen po. Tama po. Normal lang naman po sa atin na tayo masasaktan. Ako rin po, madalas ako nasasaktan ng mga ganun. At tama yung sinabi nyo na hayaan mo na. Sa amin sa probinsya, sa Mindoro, tawag namin, hayain na. Di ba? Hayain na. Tama. Madalas din po namin, madalas ko na sasabi, hayain na. Iniisip ko na nga lang lagi, maliit na bagay. Nasaktan, well, Lord, bahala ka na po. May mga dinadasal din ako kay Lord po na na pag nasasaktan ako, Lord, grabe naman eh. Alam niyo, ang maganda sumbungan talaga si Lord eh. Hindi yung isusumbong mo sa, di ba, sa kapatid mo. Isa nga sa asawa ko, hindi na magsusumbong. Sasabihin ko na, Lord, tayo ko na lang isusumbong ito. Lord, ano naman gagawin ko eh. Grabe naman, Lord. Di ba, may mga ganun tayo na nakaganda na imbis na ikwento pa natin sa, well, dito sa sharing, okay, kasi sharing, tama po, na nasi-share natin yan. Tama po na nasi-share natin kasi tayo lang naman po at ang kagandahan po, pag tayo nag-share, after ng sharing yan, may pagpe-pray natin yung mga concerns. Tama po. Na, madali na lang si Lord ang aayos doon. Tayo nasaktan at sabi nga kayo ni Steph Perry, di ba, na makakasanayan mo na gano'n na. Sige, sumbong mo na lang kay Lord. Alam naman ni Lord yun. Minsan, pag sabihin mo, sumbong naman tayo ng sumbong kay Lord, wala naman nangyayari. Imposibleng walang mangyayari. Imposible po yun na sasabihin na walang nangyayari. May mangyayari doon. Di ba sa lahat naman ng ipinari natin kay Lord, imposible naman walang nangyayari, di ba? Ang dami nangyayari. At kung pakiramdam mo hindi pa nangyayari, baka hindi pa nga siguro time para maramdaman mo agad yung answered prayer, matanggap mo agad yung answered prayer. Amen po. Brother Kiko, sandali po. Tama po ba na ibig sabihin ko na napigilan ko sila ngayon na tumanggap ng galing doon sa pinsan ko na nasa Amerika? Kung sabihin ko po na wag na kayong tumanggap, total kaya naman namin. Dahil dati naman po talaga umiinom siya ng mga vitamins na hindi na lang kami bumibili kasi nga sinusuportahan po siya ng pinsan ko. Tama po ba na ipatigil ko ngayon siya na tumanggap ng binibigay ng pinsan ko na galing Amerika? Tama po bang desisyon? Kung ako po ang tatanungin nyo, maganda na status quo muna. Kung ako po yun. Ano ibig sabihin na okay lang, hindi naman ako nasaktan doon sa sinabi mo. Na gano'n na, okay lang. Na, tuloy pa rin. Pero kung, ayun rin po, kung gusto nyo na, i-stop na muna eh. Kasi pag sinabi nyo na, wag na muna, ibig sabihin, ay naku, nagtatampo ito kasi may nasabi. Sabi nga natin, hayain na natin, di ba? Kasi kung hindi naman, kung sa akin po, kung hindi ko hayain ka doon, tapos sasabihin ko, hindi na muna kami tatanggap. Ibig sabihin, ay, naku, baka po lalo pang mas lumaki, baka po, lalo lang lumaki. Mas maganda po, at least, at peace with one another. We are, di ba mo, na gano'n na, madali mo nang hayaan na lang yung mga maliliit na bagay na gano'n. Sabihin mo na, hindi mo maliit na bagay, pero sa ating kasi sa charismatic po, tayong na kay Lord, yung mga malalaking bagay, pwede na natin gawin maliit na bagay na. Kahit tayo nasaktan na. Kumbaga, Lord, balato mo na sa akin tong pain na to, Lord. Because of the pain that you experience, di ba? The Lord will reward you because of that pain. And the Lord will easily remove that pain, that hurt. Ganun po siguro. Amen. Sabi nga, Brother Kiko, hayain na kung saan sila maligaya. Ang importante ay masaya ako. Yung At po, amen. nasa Panginoon ako. Amen. Amen po. Amen po.
Sige po mga kapatid, sino pa po ang gustong Kiko habang nariyan pa siya, mga kapatid. At para naman kung wala na po tayo mamahal kay Brother Kiko, alam naman natin palaging busy. Ako po, magsasalita pong konti. Sige po, Sister Liana. Ako po natutuwa po sa naririnig ko dahil nariyan po ako sa sitwasyon po rin yan. Pero ang pinagpapasalamat ko talaga kay Lord, ako po talaga yung na-strengthen na po ang faith ko dahil ako po yung 1 year na nung April dito. Dati po ako'y maramdaman pag may naririnig. Ito po lang last July 6 at saka nito pong Monday lang po. May pangyayari pong ako po talaga yung involved. Sa akin po galit. Pero thank you Lord. Hindi ko po mapil na ako'y nagagalit dahil ako po yung naaawa sa nagagalit sa akin. Dahil alam ko pong masama ang loob niya. At ako'y nagwe-wait na lang po ng tamang panahon. Pero ako po yung lumapit sa kanya, ulapitan niya ako para masabi ko at ng totoo yung mga nararamdaman ko at nararamdaman niya. Pero sa totoo lang po, noong July 6, naghingi po ako ng sorry sa kanya. Kahit hindi ko po alam kung ano yung masama ng loob niya sa akin. Sabi ko, pasensya ka na kung masama ang loob mo sa akin, pero hindi ako nagagalit sa inyo. Yun lang po, sinabi ko, pero ako po'y natutuwa po talaga sa pagkasabi ko dito sa The Bar. Dahil ako po talaga ay talaga po na-strengthen po ang faith ko kay Lord. At ako po yung lahat ay inihahandok po sa kanya. Itinataas ko na po lahat sa kanya dahil napil ko na po, natutukan po. Wala po tayong magagawa at hindi po natin talaga magagawa at maayos kung hindi po talaga tamang panahon at hindi po si Lord ang gagawa ng paraan. Yung po natutuwa ko, kaya ako po nagpapasalamat po sa lahat ng naririto, lahat ng naririnig ko. Yung experience po dito na na-experience ko, ako po talagang maraming natututuhan. Kaya salamat po talaga. Thank you kay Lord po. Ako po naririto. Kahit po marami akong problema, hindi ko po mapil na ako po talaga yung problemado dahil alam ko si Lord ang gagawa ng paraan. Yun lang po. Salamat po. Amen po. Thank you, Lord. Tama po. Salamat po. Maraming salamat, Sister Liana. At talaga namang barat nasa Panginoong sukli-kutso tayo. Walang imposible. Amen. Lahat ay lilinisin niya. Thank you, Lord. Sige po mga kapatid, sino pa po ang gustong magtanong kay Brother Kiko? Kung wala na po, mamaalam na tayo po. 8:30 na po. Brother Kiko, maraming salamat po. At alam namin naman kayo palaging busy. Salamat At po. sa susunod na lang po ulit. God bless po sa inyong lahat. God bless din po, Brother Kiko, sa iyong buong pamilya. Amen po. God bless po sa inyo. Thank you, Lord. Amen. Ayan, nariyan pala si Brother Ike. Brother Ike, ano pong may dadagdag ninyo?